Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jeps Healthfield at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pagkatapos ay nawala ang gintong liwanag. Malinaw, nang hindi pinansin ng lahat, ang gintong liwanag ay sumugod sa 2 pilak na sinag. Matapos balutin ang gintong liwanag, mabilis itong naglaho sa kalangitan na parang transparency. Napakabilis nito at napakahina ng liwanag na nagpaparamdam sa mga tao na wala na ang gintong liwanag. Ang ipinagbabawal na hayop na kulog ay tila nawala, at ang lahat ay kalmado. Tapos na. Sa oras na ito, ang 3 armadong puwersa na sinasalamin ng gang ay pumunta sa langit kasama ang mga taong baliw. Pagkatapos tumingin sa paligid, hindi na nila nakita ang anyo at hininga ni Aaron. Pagkatapos ay nag-relax ang gang at huminga upang kumpirmahin na ang Aaron ay nasalanta ng kalamidad. Ipagkalat ang balita na ang Aaron ay napatay. Tumingin si Autian sa pangkat ng hindi hihigit sa 10,000 tao ngayon, at nagbuntong hininga sa kanyang puso. Sinimulan niyang maunawaan ang nakapipinsalang pagkatalo ng Yaoshen Pavilion. Kung tutuusin, kahit na siya ay nagpakita ng personal, siya ay nanalo laban sa Aaron, ngunit ito ay kawawa lang. Oo, tumanggaw si Aoyong. Tumigil si Aotian sa pagsasalita at tumingin sa Flint City sa dagat ng apoy sa likod niya. Siguro karapat-dapat talaga ang pangalang ito sa oras na ito. Pagkatapos, pinangunahan ni Aotian ang mga tao sa Yongshengsi area na bumalik sa Korea. Sa sandaling umalis si Aotian, umalis din si Wang Zunzi, at ang buong koalisyon ay nagsimulang umatras. Ang digmaan at walang saysay na ipagpatuloy. Ang pag-alis ng isang malaking bilang ng mga tao, bilang karagdagan sa pag-aapoy sa lungsod, scorched earth and then smoke, everything seems to be calm. Miss, balik din tayo sa madilim na daan sa isang lugar sa bundok, si Chimeng ay. Hindi ko alam kung bakit, although I hate Aaron. Sobrang nabigla pa rin ang puso niya sa kasawian ni Aaron, hindi ko maiwasang malungkot para sa kanya nang mapanood ko ang Aaron na nakasimangot at mukhang sulo ang pangitain nang mawala ang gininto ang liwanag. Bilang isang prinsesa ng pamilyang Lo, ang mga nagawa at kakayahan ni Lu Ruoxen ay hindi na nabanggit. Ang paghabol ng Aaron sa buong bundok ay ang pinakamagandang sagot. Kasabay nito, ang pagkakakilanlang ito ay nangangahulugan na makakakuha siya ng maraming kayamanan na hindi maisip ng mga ordinaryong tao. Ang pakikinig sa perlas ay ganito lang. Madalas itong isinusuot ni Lu Ruoxen sa paligid niya, kung minsan ay mas maagang mahulaan ang panganib, o upang makabisado muna ang kapaligiran. Ito ang kanyang estilo. Prinsesa Lo, ang lahat ay isang hakbang na mas mabilis. Ibalik mo muna ang mga tao. Sabi ni Lu Ruoxen, at malapit nang lumipad ang kanyang figure. Mabilis na hamarang si Chimeng sa kanyang harapan, Miss, saan ka pupunta? Sa pagsasalita tungkol dito, mabilis na ibinaba ni Chimeng ang kanyang ulo at lumuhad sa lupa. I dare not ask about Mrs. Private Affairs. Kaya lang, maraming panganib sa mundo. Bagamat nakamit ni Miss ang walang kapantay na mga nagawa, hindi maiiwasang makatagpo siya ng ilang panganib kung siya ay mag-isa. Bilang isang prinsesa ng pamilya Lo, siya ay natural na pinapaboran ng mga tao sa buong mundo. Bilang isang prinsesa ng pamilya Lo, marami siyang kaaway. Lumabas mag-isa,
kung sakaling ma-accident, ngunit hindi kayang tiisin ng Chidrim ang mga kahihinatnan. Panganib, kumunat ang noo ni Luruaksen. Bagamat siya ay malungkot at mapagmataas, palagi siyang dinadaluhan ng mga tao. Saglit siyang nag-alinlangan at naghulog ng isang piraso ng jade, tatawagan kita kung kailangan mo, at dadalhin ka sa akin ng jade na ito. Para sa kanya, maaaring subukan ni Miss Ben. Panipi, sa sandaling bumaba ang boses, Lucy Roaxen ay sumugod na parang palaso. Siya, Chidrim brow ay wrinkly, lukong ubod ng bibig nito siya, sino ang? Tinutukoy niya. Sa pag-alis ng huling grupo ng mga tao tulad ni Luruaksen, sa wakas ay tahimik na ang buong lungsod ng Flint. Gayunpaman, tahimik dito, ngunit ang mga lungsod sa mundo ay sumasabog. Ang lungsod ng mundo ay puno ng mga buntong hininga at panghihinayang. Narinig mo ba iyon? Sinaksak ng Fuya Allied Army ang misteryosong lalaking Aaron sa likod, kasama ang Yaoshen Pavilion at yung Shengsi area. Kasabay nito, pagkaalis ni Aaron sa lungsod, pinatay ng Fuya Allied Army ang lahat ng mga disipulo na kakasali lang sa misteryosong alyansa sa Chanho City Inn. Nabalitaan kong sinalakay din ang Nile Izmo 10,000 mga alagad mula umaga hanggang gabi, hindi sila makatagal. Panipi, ang Aaron ay nakipagsanib puwersa kay Fuya at Nihilism noon, ngunit natalo niya ang Yaoshen Pavilion at nakabalik ito sa mata na magiging isang magandang kaganapan sa hinaharap. Sinabi na noong digmaan, ang taong ito ay ninakawan ni Sanxian, at ipinatawag niya ang lahat ng 4 na Diyos at hayop sa isang hininga. Ito ay isang himala ng buong mundo. Sa katunayan, ang Aaron ay may mahabang kasaysayan. Una, pinatay niya ang tuktok ng bundok ng Kishan bilang isang misteryosong tao. Ngayon, bilang Aaron, siya ay lumikha ng isang mahimalang sakuna. Sabi ko, paano magagawa ng taong Diyosa nang ang pagsuporta sa pamilya ay parang isang basura lang? Haha, masyado kang hamihip ng Aaron, di ba? Sa oras na ito, ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi ngumiti, ang mga salita ay agad na nakakuha ng atensyon ng ibang tao. Sa tabi ng nasa katanghaliang gulang ay mayroon ding ilang matatanda at isang binata na may bahagyang pag-uugali. Tiyo, baka mangmang ka. Hindi mo ba narinig ang Aaron? Tumawa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, makinig. Ang pakikinig ay paniniwala, ang nakikita ay paniniwala, alam mo ba? Pagkatapos, ang ilang nasa katanghaliang gulang na mga tao sa tabi niya ay agad na nagsabi ng nakangiti, ang tinatawag na around sa iyong bibig ay ang taunang general ng aming commander ng pamilya. Siya nga pala, ito si Ye Gacheng, ang vanguard commander ng Yaoshen Pavilion at ang anak ni yung Shanghai Haiao clan leader ng nakangiti, si Gucheng ay natural na umiinom ng tsaa, Ye. Ye Gucheng, ikaw ba ang tuyong anak ni Ao Patriarch? Nagkatinginan ang isang grupo ng mga tao sa gulat. Hindi nagsalita si Ye Gacheng. Pinilit na mag-empake ng napakataas, ngunit ang ilang nasa katanghaliang gulang na mga tao sa tabi niya ay nagsabi, ang matanda at ang bata ay tapat, ang tunay na bagay. Tanging ang mga talagang may kakayahan ang maaaring manalo ang titulo ng Maharlika. Ngunit paano naman ang mga walang kakayahang ipagmalaki ang kanilang pagsisisi pagkatapos ng kamatayan? Ang 4 na nasa katanghaliang gulang na ito ay sina Wu Yan at ang 4 na matatanda ng Shoufeng at Wu Liufeng. Nagtawanan silang 4, ang grupong iyon ng mga tao, na labis na nanghihinayang sa Aaron, ay isa-isang hindi nakaimik. Ano na iwan sa isang patay na lalaki bukod sa buntong hininga kung ikukumpara kay Ye Gacheng, na may walang hangganang tanawin sa kanyang harapan, siya ay tila gumawa ng mas mataas na desisyon, muntik na ba silang sumipsep ng tsaa at tumingin ng masama koridor, pinatay sa labas ng lungsod. Tinapan ni Wu Yan ang kanyang bibig at ngumisi. Sino si Ye Gacheng? Bakit hindi mo ito narinig noon pa? Kanina lang ang mga taong iyon, sa oras na ito ay isa-isang hindi nang ahas na ipagmalaki ang tungkol sa Aaron, ngunit bamulong. Ang orihinal na likas na alagad ng Nile Izmo, narinig ko na siya ay likas na matalino at matalino. Bilang isang binata, si Bento ay naging commander ng pasulong na hukbo ng Yaoshen Pavilion. Ang pinakamahalaga ay anak din siya ni yung Shanghai Hai ang pinuno ng angkan ng Ao, sa tingin ko ay makatwiran ang sinabi nila Aaron na siya ay hindi mas mahusay kaysa sa iyo ang langit at ang lupa ay napakalayo. Nang marinig ang mga komantong ito, ngumiti si Gacheng ng may kasiyahan.
Ang dahilan kung bakit pinili niyang maghintay ng tsaa sa lugar na ito ay iyon. Siya lang, Ye Guocheng, ang dapat nasa limelight. Kahit na ang paraan ay mababa, ang kasaysayan ay palaging muling isinulat ng mga buhay na tao. Sinong nagmamalasakit sa proseso? Maging hari at talunin ang kaaway, ngunit gayon. Darating na sila, nakangiting sabi ni Huyan. Tumanggaw si Ye Guocheng at tumingin sa paligid. Sa kalye, galit na sumugod si Fu Tian kasama ang isang grupo ng mga disipulo ng pamilyang Fu at sina Shijun at Fu Mei. Sa loob ng ilang sandali, isang grupo ng mga tao ang sumugod sa ikalawang palapag ng tea house. Nang makita si Ye Guocheng at ang iba pa, galit na galit si Fu Tian. Ye Guocheng, ano ang ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Si Ye Guocheng ay naghuhukay ng kanyang mga tainga at tumatawa ng may paghamak. Pagkatapos, itinoon niya ang kanyang mga mata kay Fu Mei. Kahit na may asawa na gawin ang isang asawa, ngunit Fu Mei maintenance ay napakahusay, pa rin bilang kaakit-akit bilang isang babae. Napagkasunduan namin na kami na ang bahala sa Flint City pagkatapos ng event, pero ano ang ibig mong sabihin ngayon? Maraming mabibigat na tropa ang ipinadala para bantayan ang lungsod ng Flint. Gusto mo bang maglaro ng rogue? Hindi ko kaya tumulong sa panahon. Matapos patayin si Aaron, wala siyang tulog buong gabi, at ang kanyang kalooban ay napakakomplikado. Ang mga aksyon ni Han Sanchen laban sa langit ay labis na nagulat sa kanya kaya palagi siyang nagdududa kung tama o mali ang kanyang ginawa. Ngunit sa palagay ko, pagkatapos ng operasyong ito, hindi lamang naalis ng Fujiya ang malubhang problema, kundi napanalunan din ang pinakamahalagang estratehikong lungsod ng Flint City, na ngayon ay ang pinakamahalagang estratehikong lungsod para sa mga puwersang kalyadong Fuya. Hindi bababasa, ang hinaharap ng Fujiya ay kapana-panabik pa rin, na hindi gaanong mali. Magiliw na ngumiti si Ye Guocheng at naglagay ng isang tasa ng tsaa sa harap ni Fu Tian, Fu Patriarch, dahan-daang magsalita. Umupo at uminom ng isang tasa ng tsaa para huminahon. Tulong araw walang magawa, bagaman galit, ngunit maaari lamang umupo masunurin. Pagkaupo niya ay umupo na rin si Ye Shijun. Gusto ni Fu Mei na umupo malapit kay Fu Tian sa kanang kamay ni Ye Shijun, ngunit nang maramdaman niya ang mga mata ni Ye Guocheng, bigla siyang naglagay ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig at umupo sa kaliwang kamay ni Ye Shijun, mas malapit kay Ye Guocheng. Pagkaupo niya, naramdaman ni Fu Mei na sinipa siya sa kanyang magandang binti. Hindi niya kailangang tumingin sa ibaba. Mula sa gwapong ngiti ni Ye Guocheng, alam ni Fu Mei ang sagot. Dahan-daang iangat ang magagandang paa, sinamantala rin ni Fu Mei ang mga paa ng kawit na dahon ng malungkot na lungsod. Para sa isang bata at gwapong batang henyo, si Fu Mei ay natural na may matinding pagnanais para sa pag-ibig. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pagkakakilanlan ni Ye Guocheng ngayon ang pinakapinahahalagahan niya. Si Dato Tong, ang anak ni Ao Tian, ay ang dakilang pulang tao ng Yaoshen Pavilion at walang kamatayang dagat. Para naman, kay Ye Shijun, bagamat siya ang Panginoon ng lungsod, maihahalin tulad siya kay Ye Guocheng. Maliban sa kanyang apelyido Ye, walang ibang lugar na maihahambing. Malumanay na ngumiti si Ye Guocheng, isang kamay na marahang iniunat sa mesa, inihambing ang tatlong salita. Naiintindihan ni Fu Mei. Ye Guocheng, kahit papaano ay magkapanalig tayo na lumaban ng magkasama. Walang dahilan para hindi maging mapagkakatiwalaan. Lubhang nanlulumaw si Fu Tian. Head Fu Chan, malaya kang makakain, ngunit hindi ka makapagsalita ng walang kaparerikan. Nakatira kami sa isang malungkot na lungsod at walang lakas ng loob na magsalita ng anupaman, ngunit ang integridad ang una. Kung hindi, ang Yaoshen Pavilion ay hindi magbibigay ng ganoong mahalagang posisyon sa aming pamilya, at hinding-hindi tatanggapin ni Patriarch Ao ang isang hindi tapat na disipulo, nakangiting sabi ni Huyan. Walang ebidensya para suportahan ang Patriarch. Mayroon ka bang ebidensya na magpapatunay na kabilang tayo sa lungsod ng Washi? Nakangiting sabi ni Elder Wu Feng. Hinamak ni Fu Tian ang pagham at kinuha ang orihinal na utos ng imperial mula sa kanyang bulsa, alam kong magiging rogue ka. Kinuha ko ang imperial na kautusan. Agad na nagkunwaring nabigla si Huyan. Direktang kinuha ni Elder Shou Feng ang Imperial Edict at sumimangot, Guocheng, totoo ang Imperial Edict. May tatak din ng Yaoshen Pavilion dito. Matapos marinig ito, nakaramdam ng tiwala si Fu Tian at ayaw makipaglaro sa kanya.
Tulala ba talaga siya? Dahil totoo ang Imperial Edict, kung ito ay ibibigay, ibigay. Hindi nag-aalala si Ye Guocheng sa ngiti. Hihilingin kong mag-withdraw ka kaagad. Nakangiting sabi ni Fu Tianleng. Tumanggo ang matanda ng Wu Liufeng, tumayo at nagsimulang maglakad palabas. Ngunit sa sandaling ito, nakatitig si Wu Yan sa imperial na utos, at pagkatapos ay biglang gumawa ng isang malaking hakbang, dahan-dahan. Sa oras na ito, malamig na sinabi ni Wu Yan, hindi ko maaaring bawiin ang sundalong ito. Sa sandaling lumabas ang mga salita, agad na kumunat ang noo ng pamilya. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi maalis ito. Si Ye Guocheng at ang iba pa ay nanunuya na, ngunit nagkunwari silang naguguluhan, bakit? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.